Magandang umaga ho, Tito Oliver here to solve your bahay problems. How may we help you? Yung mister ko ho kasi nangangaliwa palagi. Naku, Nakatatlong panganay na ho siya. Pang-apat na po yung ngayon. Ano ho pala pangalan nila? Aling Bebang ho. Aling Bebang. Okay, Aling Bebang, mukhang iba po ata yung napuntahan niya. Yung mga sinosolve po naming problema sa bahay ay yung mismo dun sa structure ng bahay niyo. Let's say, may leak yung pader o kaya yung pintura niyo lumulobo na. Mga ganong klaseng problema ho. Ay, ganun ho ba? So, hindi niyo ho ako matulungan dun sa mister kong mag-aapat na yung panganay. Nako. Sige po, try ko po isolve yung maraming panganay ng mister niyo. So, kung tulad kayo ni Aling Bebang na maraming problema sa bahay, bawasan na natin yan. So, pag-uusapan natin ang pinaka-common na problema sa mga bahay at paano ito ayusin. Problem number 1, leaks. Ang pinakamahirap na leak ay yung sa pader, especially yung sa firewall. Kasi pag ang firewall nyo, tinabihan din ng firewall ng inyong neighbor, hindi nyo na ito mawawaterproof sa labas. Now, there's two types of waterproofing. We have the negative side waterproofing and we have the positive side waterproofing. So, ang positive side ay lalagyan nyo ng waterproofing sa source ng tubig or sa wet side ng pader. Dito sa labas yun ng firewall usually. And ito yung best case scenario. Pagdating naman sa negative side waterproofing, pag nasa loob ka ng pader, nag-waterproof. So, ito gagawin mo lang pag nakalimutan mo mag-waterproof dun sa labas or pag hindi gumana yung waterproofing nyo sa labas at hindi nyo na ma-access yung outside or exterior ng pader. So, not to inspire but to brag, pero never pa nagka-leak yung mga firewall waterproofing namin. At ito, yung sekreto doon. Una sa lahat, yung pader namin, hindi siya gawa sa CHB or hollow blocks. Kasi pag firewalls at retaining walls, gumagamit kami ng reinforced na concrete walls. Meaning, puro nabuhos siya. So, para siyang slab na nakatayo lang. Now, dahil dito, nami-minimize yung dugtungan na usually dinadaanan ng tubig. So, sa CHB wall kasi, kada patong at tutok nyo ng hollow blocks, so in between the hollow blocks, yung pagitan nila, considered yun na dugtungan. Tapos, ang mangyayari, pag tumapat pa sa dugtungan ng mga CHB nyo, yung dugtungan ng palitada, ay pwedeng doon gumapang yung tubig papasok sa bahay nyo. Now, doon sa reinforced concrete wall namin or doon sa buhos, yung dugtungan niya ay every 1.2 meters high lang. Tapos, pag magpapalitada na binibilinan ko yung mga mason na huwag itatapat dun sa dugtungan ng pader, yung dugtungan ng palitada. Now, dun pa lang, waterproof na yung firewalls namin pretty much. But we take it a step further. Ginagamitan namin ito ng cementitious waterproofing. Something like Plexiband ng Boysen. And not sponsored. Now, let's say ito yung pader ko. Tapos, nandito yung dugtungan ng palitada. So, ang gagawin namin dyan sa dugtungan, kasi yan yung pinaka-critical na part, ay yung cementitious waterproofing. Maglalagay kami ng 5 coats dyan. Yan, 5 coats yan. And then, yung lapad niyan is around 30 to 40 centimeters. 1 foot. Yung lapad niyan, 5 coats ang gagawin namin dyan. Now, para naman sa pinaka-wall surface, or itong buong to, 3 coats ang gagawin namin sa buong yan. Now, it is very important na susundin nyo yung specifications or yung instructions ng waterproofing na gagamitin nyo. At kadalasan, bago kayo mag-apply ng panibagong coat, ay hihintayin nyo muna mag-dry ng maayos yung first coat nyo. And then, second na siya, tutuyuin nyo ulit yun, and then third coat, so on and so forth. So itong method and product na ito ay applicable lang siya for positive side waterproofing or sa labas ng pader. So let's say yung firewall nyo, binakuran ng kapitbahay nyo, hindi nyo na ma-waterproof yun. Or pag basement wall na may lupa sa kabila, you have no other choice but to waterproof it from the inside. So for this, pwede kayo gumamit ng mga produkto na specifically pang negative side waterproofing. And it is important na nakasulat sa specs ng waterproofing na bibilin nyo na pang negative side siya. Kasi kailangan na kaya i-resist ng waterproofing nyo yung hydrostatic pressure na tumutulak paloob magmula sa labas. So imagine nyo, ito yung pader. Yan yung pader nyo. Dito yung labas, di ba? Let's say may lupa dyan or dyan nanggagaling yung tubig. This is the interior side of your bahay. And then ito yung waterproofing. Mag-apply kayo ng waterproofing sa negative side or loob ng bahay. Now, yung mga negative side waterproofing, design siya nakakapit maigi dito sa pader. Kasi pag nagkaroon ng tubig dito sa labas, tutulak niya itong inyong waterproofing at pag hindi siya made for negative side, mangyayari lolobo at matutuklap siya. Papasok na yung tubig sa bahay nyo.
invade your peace, ruin your life. So to avoid this happening, ay may mga negative side waterproofing na products. Although, personally, hindi ko pa ito nagagamit kasi as much as possible, positive side waterproofing ang lagi namin ginagawa. Problem number 2. Biglang tumaas yung bills nyo sa bago nyong bahay. Now, mapakuryente man yan or tubig, nagtataka kayo bakit biglang ang mahal na ng bills nyo. Now, for water bills, ang pinaka-common na cause nito ay may mga leaks yung fittings nyo. To diagnose kung may leaks, ang pinakamadali ay sasabihin nyo lang sa mga kasama nyo sa bahay na wag muna tayo gagamit ng tubig. Tapos, labas kayo, silipin nyo yung metro ng tubig kung tumatakbo ba siya. If hindi tumatakbo, either maliit yung leak or walang tagas. So in this case, usually, isa to sa pinakamahirap hanapin na leak. Yun yung parang may droplets lang or may tumutulo lang kayo na faucet. Pero yun yung pinaka-sneaky. Kasi kahit 1 drop lang every 5 seconds, 43 liters more or less na yung mawawala na tubig sa inyo kada araw. But not to worry dahil para hanapin itong mga leak, madali lang. Visually inspect nyo lang lahat ng gripo nyo. Pwede pa kayo mag-iwan ng tissue dun sa mga connections na hindi nyo lagi nakikita para babalikan nyo after 1 hour. Pag basa yung tissue, there's a leak right there. Now, ang pinakamahirap makita na leak ay yung sa toilets. Kasi hindi nyo mapapansin, may lumalabas pala sa tangke nyo at tumatagas pa loob sa bowl nyo. So, unti-unti pala niyang fina-flush yung sarili niya. So, ang ginagawa ko to check this ay bumibili ako ng colored na toilet cleaner. Meron yung mga blue. Tapos, ilalagay ko yon sa loob ng water tank ng inodoro mismo or yung flush tank. Anyway, after putting this colorant, balikan nyo siya after 1 to 2 hours. Now, pag walang kulay yung tubig sa loob ng inyong bowl, most likely, walang leak yung flush tanks nyo. Now, wala namang leak. Bakit kaya nagmahal ang inyong tubig? So, nangyari na sa amin ito. May hinala kami na defective yung water meter namin kasi meron kaming main meter and then meron kaming mga sub-meters. And pag inad namin yung mga sub-meters namin, hindi siya nagtutugma dun sa pinaka-main namin na meter. So, ang ginawa namin, pinapalit namin yung suspecha namin na defective meter and bam! Nabawasan ng 500 pesos yung water bill namin kada buwan. So, kung meron kayong hinala, pwede nyo rin gawin ito. Now, kung ang problema nyo naman ay mahal yung kuryente nyo, unang pag-diagnose ito ay i-off nyo muna yung main circuit breaker ng bahay nyo. Tapos silipin nyo yung metro nyo kung tumatakbo ba ito. If it is, baka may naka-jumper sa linya ng bahay nyo. Which, kung ito yung suspecha nyo, huwag nyo sasapakin kaagad yung unang pinaghinalaan yung kapitbahay. Report nyo muna siya sa electricity provider nyo kung meron kayong mga concerns. Now, kung hindi naman tumatakbo yung metro nyo, baka meron kayong mga inefficient na appliances or fixtures. So, pwedeng yun ang dahilan. Also, isa sa pinakamalaking hidden electricity cost sa bahay ay ang mga appliances na gumagawa ng init. Tulad ng plancha, electric kettle at shower heater. So halos lahat ng appliances na lumilikha ng init gamit ang kuryente ay malakas sa konsumo. Now dito sa Baguio, karamihan ay hindi nag-aircon at ang paggamit ng heater ang nagpapataas sa electric bills natin. Now, may pinagbabawal na technique para makalibre tayo ng hot water without electricity. Ang solar water heater no jitsu, kung saan gagamitin natin ang sinag ng araw para painitin ang tubig with the help of a solar water heater tulad ng thermotank. All you need is a roof, preferably south-facing at mas mainam kung malapit siya sa bathroom kung saan gusto nyo mag-pipe out ng hot water. Now, ang thermotank ay engineered siya para sa Pilipinas, so kaya nito mag-withstand ng init, humidity at papalit-palit na panahon. At dahil solar ito, wala siyang nagagamit na kuryente para painitin yung tubig. Just pure araw power yan, my dudes. Now, pag wala talagang araw or 3 straight days na umuulan, pwede magamit yung booster heater nito na built-in titanium electric heater. So, sa mga taga Baguio na tulad ko, di na kailangan magpakulo ng tubig, bukas gripo lang and bam, hot water at your disposal. Applicable ito for residential, commercial, restaurants, hotels, schools, anywhere na kailangan ng hot water, pwede ito. At ang thermotank solar water heaters can typically last up to 15 years or longer, my dudes, with proper maintenance. Problem number 3, amag. So very common ito sa Philippines dahil tropical country tayo. Laging basa yung hangin. Now, pwede kayo gumamit ng mga aircon or mga dehumidifiers, pero magastos ito. Now, pagdating sa walls, may madaling solution lang yan. Maraming mga paint ngayon na
mold or mildew resistant na siya. So just with that product alone, solved na yung mga wall amag issues nyo. Pero marami pang ibang bagay sa bahay na inaamag. So ang pinaka-effective na paraan para mabawasan yung amag sa loob ng bahay nyo ay tamang pagkakaplano ng mga bintana. Kasi number 1 na kalaban ng mga amag ay ang araw at hangin. So, constant airflow at UV rays, ini-inhibit niya yung pagtubo ng amag. Pero pag nilagyan nyo ng maraming mga malalaking bintana yung bahay nyo, ay may downsides din ito, yung init. So, isang paraan para maiwasang maging air fryer yung bahay nyo ay yung mga windows, iharap nyo siya sa north side at sa northeast na side. So, dito pinaka-gentle at indirect yung araw. For rooms naman na walang access sa bintana, pwede kayong mag-install dito ng exhaust fans. Usually 10 CFM ang specs kada square meter ng kwarto. So para sa mga CR, 50 CFM na exhaust fan, okay na siya. Para naman sa mga kwarto na at least 3x4 meters or yung common size ng mga bedrooms, 120 CFM exhaust ang ideal. But the best pa rin ay dapat lahat ng kwarto nyo may bintana at access sa natural light at ventilation. Problem number 4. Paint bubbles. So yung mga ganitong paint bubbles, hindi nyo na ito maiwasan mangyari over time. Kasi within 5 to 10 years, may mga maliliit na spot sa bahay nyo na magkakaroon ng paint bubbles. Kasi mahirap ma-perfect yung pagkapintura. Now, yung acceptable amount ng paint bubbles ay dapat sinliit lang siya ng 5 peso coin or smaller. And mga 2 to 3 parts lang ng bahay nyo yung meron, tig-isa. Now, pag meron na kayo isang buong pader na mukhang na chicken pox ay most likely mali yung surface preparation nung pagkakapintura doon. Or hindi siya waterproof from the outside. So, may moisture na pumapasok sa wall at tinutulak niya yung pintura nyo. So, to avoid this, before painting your walls, make sure na malinis ito at naliha na. At naalis lahat ng nakadikit na alikabok. Now, maraming nag-a-advise na gumamit kayo ng concrete neutralizer and it is not wrong. Kasi pag ang pader nyo ay kakapalitada lang or less than 28 days pa lang siya, kailangan nyo ito gamitan ng concrete neutralizer. For us, hindi kami gumagamit ng neutralizer. Pero hinihintay namin yung 28 days or more. Tapos gumagamit kami ng Boysen Acrytex na primer. And according to its specs, hindi na ito kailangan gamitan ng neutralizer basta in-observe mo yung proper 28-day curing period ng concrete. So make sure to use the proper primer. But before applying primer, lihain nyo muna yung pader nyo, then punasan nyo with damp cloth, let it dry. After that, pinapawilis ko pa yun para siguradong walang dust na kumapit habang natutuyo siya. Then after that, pwede nyo na yun primeran. Now, ang ginagawa namin ay 1 coat primer muna and then mag-apply kami ng masilya. Tapos lilihain na yung masilya na yun to the final finished smoothness. Smoothness. And then after that, wawalisin para wala ulit alikabok. Apply ng second coat ng primer. Then let it dry. And then, apply na kami ng 2 to 3 coats na top coat or kung ano yung final na kulay niya or pintura niya. Now, just to be safe, pag umuulan or more than 80% yung relative humidity sa hangin, hindi na ako muna nagpapapintura. Also, every now and then, pinapadasalan ko yung pader at nag-offer kami ng pechay para talagang kumapit yung pintura. Anyway, that is it for now, my dudes. Let me know kung marami pa kayong ibang problema sa bahay. Comment nyo lang yung down below and like this video kung gusto nyo namang sumaya sa buhay. Si Aling Bebang.